grabe to. Breaking news, nasyak ang lahat. Babaeng ahas pinangalanan na ni VP Sara. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Banat ng Bayan. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na natin panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Banat ng Bayan at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Magandang Ayun. araw po sa inyong lahat. Ako po si Ayun, syempre bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses at video na matutunghayan natin ngayon. Walang iba kundi si Banat Bay. Syempre, yan yung bibigyan natin ng reaksyon, si Sir Banat Bay. Syempre, huwag niyong kalimutang suportahan ang channel ni Banat Bay, mga katunay. At huwag niyong kalimutan po sana na mag-subscribe sa kanyang channel para maging updated po tayo sa mga vlogs na inilalabas ni Sir Banat Bay. Ipagpatuloy natin. Syempre, don't forget, Banateros. Ayan. Banat Bay, grabe po. May breaking news po tayo. Ayan. Dako. Patay tayo dyan. Ako po, ayan na nga ako sinasabi ko di ba? Ano? Matagal ko na sinasabi Ano niyo ba ito yung ahas na ahas Huwag niyong na antayin naman? ang pangalanan kayo. Ayan kasi itong pamagat na binasa natin na galing kay Banat ng Bayan is babaeng ahas. Sino na naman yung babaeng ahas na yan? Yan, nagsimula na naman tayo sa ahas, di ba? Kay Mama Harlika kasi, di ba? Yun yung mga palaisipan ni Mama Harlika na iniisip natin yung tungkol sa babaeng ahas, puting ahas. Ngayon, sino na naman itong ahas na ito? Nako. Kasi nga, alam mo, iba ito si VP Sara Duterte. Diretsuhan ito. Kaya sana, nung una pa lang sinasabi ko na tumahimik na, shut the fuck up. Ayaw niyong tumahimik, di ba? Nako. Ang kulit nyo ayan, nagsalita na si VP Sara Duterte, napuno na rin si Baste. Nako pa! Nako. Ay, nako. Nako, pag ito pa namang magkapatid na to, talagang mga napuno yan. Talagang, nako, masabi-sabi yan. Kayong mga chismoso-chismosa, kung kayo ay hindi masaya sa buhay ninyo, huwag nyo nang pakialaman na may buhay. Tama. Porket walang nagmamahal sa inyo, pati mga minamahal ng ibang tao, pinakikialaman nyo. Ganun naman talaga ang problema sa mga chismoso-chismosa. Yan yung mga mahilig makialam sa buhay ng may buhay na hindi naman dapat nila pinakikialaman. 'Di ba? Kumbaga, sino na naman tong chismosa? Chismosa. Ako talagang naiintriga ako sa ahas. Talagang sino na naman kaya ito? Ina nyo talaga Ang pakialamero nyo kasi. Alam mo, ang mga taong nangingialam ng buhay na may buhay, ang tawag dyan, alam nyo ko ano? Ha? Gusto nyo real talk? Insecure. Yung mga, alam mo, ako po kasi sanay po tayo sa ganyan Sanay po tayo kasi tayo po ay nag-handle ng mga talent, especially mga babae. Ang mga babae talaga meron silang meron sila talagang problema na makasamang isa't isa. Hindi ko alam kung bakit. Pero Ayan syempre, eto si Sir Banat Bay, alam naman natin to is, parang siya yung may hawak sa Mocha Girls. Diba? Kasi lagi niyang mga kasama yun kaya nga tayo merong salitang catfight di ba? Talagang ang babae mahilig yang hindi mo mapigilan yan Medyo kung ang lalaki nagpapataasan ng hihi. Sila po, wag na nating banggitin. Baka ma-sensor pa tayo dito. Parang alam ko yun nasa dulo ng bibig ni Sir Banat Bay, ayaw niyang banggitin. Nagpapataasan ng Di ba? Hindi, wala akong biro, di ba? Kasi nga, sabi ko nga sa inyo, kung ikaw ay walang magawa sa buhay, kung ikaw ay malungkot, walang nagmamahal sa'yo, manahimik na Huwag lang. wag ka nang tumahimik ka na lang kasi magagalit lang ang tao sa iyo Di Kumbaga, ba? kung walang maibubunga maganda yung sasabihin mo, manahimik ka na lang. 'Di ba? Hindi yung ngat-ngat ng ngat-ngat. Ayan yung parang pinaparating ni Banat Bay. Nakakasira ka ng buhay na may buhay. Yan ang it's really obvious na kung anong nangyayari. At eto mga kababayan, baka sabihin kasi nung iba dyan, Banat Bay, akala ko ba focus na tayo, di na nating pag-uusapan yan, yung mga chismis na yan. Alam mo, ako po,
Matagal ko na sinasabi yan. Ilang araw ko na po sinasabing tahimik na. Huwag na niyong palakihin, huwag niyo nang palalain, huwag niyo nang pag-usapan. Ang dami niyo pa rin komento ng komento eh. Ang dami niyo pa rin satsat ng satsat dyan. At ayan na nga po, nagsalita na ang ating Vice President. Ayan. At alam nyo mga kababayan, Mismong hindi si na VP natin Sara. may iwasan na pag-usapan to once and for all. Nako. Pag-usapan natin to para manahimik na yung sobrang daldal. Nako. At this time, pinangalanan na. Nako, pinangalanan Walang na. iba kung hindi si Maharlika. Again, am I siding with Maharlika or Joey or si Jazz? Hindi. I'm just giving you facts. Facts tungkol kay Jazz. Yung sinasabi nilang sinasabi ko doon na dinidepende. Ay, ganun, si Ma'am Maharlika, yung pinangalanan ni VP. Nako. Akala ko kung sino. Nako, bakit naman ma'am? Nako. Na-involve si Ma'am Maharlika. Alam naman natin si Ma'am Maharlika is isa talaga sa sumusuporta sa mga Duterte. Kaso nagkaroon ng ganitong issue si Ma'am Maharlika. Bakit naman kaya? Ano na kayang nangyari? Pensa ko hindi. Ang sinasabi ko, mayaman yung maali. Dahil kilala talaga yan sa Bacolod. Tanong sa Bacolod. Kilala ang pamilya nila. Hindi pagdepensa yun. Sinasabi ko lang yung facts. Ngayon, again kasi yung iba naman dyan, hindi, this is about Amy Marcos. Hindi na ito about Amy Marcos. Alam ko si Joey Macam Amy Marcos. Alam ko yan. Oh. Kasi 'di ba kung maaalala nyo, nagdebate pa nga kami niya ng live eh. Alam ko na noon pa yan. Given na yan. Oh. At the same time, hindi po ako hindi ako Amy. Kasi baka akala nung iba sinisiraan ko lang si Maharlika. Hindi po. Wala na akong pakialam sa kanya. Wala akong pakialam sa kanya. Ang gusto lang natin, once and for all, tumahimik na sila. Nag-aaway sila sa isang bagay na hindi naman dapat nila pinakikialaman dahil may nasisirang samahan. This time, hindi na tayo magpapaligoy-ligoy. Dediretsuhin na po natin. Dahil naman, dinediretso naman na ni BP Sara Duterte at ni Baste. This time, hindi na po sila nagtago ng kung ano-ano. Talagang eto na yun eh. Since isiniwalat na ni Maharlika ang lahat diyan sa girlfriend, ikikwento ko na sa inyo ang tunay na nangyayari. Na-speechless ako, no? Siyempre, pare-pareho tayo ng sinusuportahan, 'di ba? Si Ma'am Maharlika, sinusuportahan niya si PRRD, 'di ba? Nakikita naman natin nasa dahig, talagang pinaglalaban ni Ma'am Maharlika, si Sir Banat-Bay, 'di ba? Nakikita natin. Ako na-speechless ako, buti naging reactionist lang ako dito. Pero, 'di ba? Ano ba yung pinagmulan niyan, 'di ba? Na ito ay sa totoo lang, alam naman na ng mga taga Davao. Pero ito yung tinatawag na open secret na yun o sabihin na nating tabu yan. Alam, pero hindi pinag-uusapan. Kasi nga, pinoproteksyonan si Pangulong Duterte doon sa mga pinklawan, sa mga tanso, sa mga NPA. Pero dahil sa ginawa ni Maharlika, pinagpepiestahan tuloy ng mga pinklawan, ng mga NPA, ng mga tanso, itong mga vlogger na ito. At maging si Pangulong Duterte pinagpepiestahan na rin. Parang sinasabi dito, parang nakakahanap na yung kabila ng butas. Ayun, dapat talaga iniingatan natin na makakita sila ng butas. Salita na yung dalawang anak. Actually, 3 pala silang nagsalita na. At ititimbang ko sa inyo at sasabihin ko sa inyo kung anong nangyayari sa aking opinion. Ako makikinig lang ako dito. No? Tapos may pare-react lang tayo. Kasi ang hirap magsalita eh. Pag parehong Duterte ang nai-involve dito, no? Kaya ako naging kaya nung nakita ko tong news na ito,
is parang naintriga lang ako kung sino yung ahas na yan. Kasi hindi ko pinakinggan to eh. Parang gusto ko ma-surprise. 'Di ba? Gusto ko ma-surprise kung ano talaga yung laman nito. Na ganun pala yung laman. Pero mas gusto ko ngayon pakinggan kung bakit talaga, ano ba talaga ang nangyari. Siyempre, hindi ako para magsalita ng hindi maganda kay Ma'am Maharlika. Gusto ko lang pakinggan to kung ano ba talaga yung pinagmulan nito. Kung bakit nagkaganito. Ulitin ko ha. Wala po akong gustong siraan. Wala po akong pinapanigan. Wala po. Ang akin lang, tumahimik na kayo dahil tinamaan na ang anak ni Pangulong Duterte. So dito sinasabi lang ni Sir Banat Bay na kumbaga stop na. Kung ano man yung nagiging chismis o nagiging itigil na. Kasi parang lahat-lahat ng ito is parang nakakahanap ng butas yung kabila. Yun naman talaga ang dapat gawin eh. Na hindi dapat sila magkaroon ng butas na mapapasukan para makahanap sila ng mga dahilan para pabagsakin kung ano man yung gusto nilang pabagsakin, yung mga Duterte syempre. Alam ko napakaraming gustong magpabagsak diyan. No? Isang pagkakamali, isang kilos lang talaga. No? Talagang malaki yung mangyayari. Kaya talagang dapat ingat. Parang dito yung sinasabi ni Sir Banat Bay na kailangan mag-ingat. No? Kumbaga, wag pa dalos-dalos, wag bastang yun lang. Yun. Kaya nga nagsalita na sila. Tumahimik na kayo. Ayun. Eto, idediretso ko. Kumbaga, pinapatahimik na nila VP Sara. Kumbaga, wag na magsalita. Kasi nga parang, ayun nga, lumalala, parang lumalaki lang. Yun lang naman talaga. Na sa inyo, para yung mga naniniwala pa sa mga maiingay, hindi na kayo gumatong at tumahimik na. Okay? Ipapakita po natin una sa lahat, ipapakita natin kung ano ba talaga ang tunay na nangyayari. Ano ba? Etong mga nakaraan, ang daming sinasabi ni Maharlika tungkol dito sa tinatawag niyang Alpotera. Na alam naman po natin na, I think, ewan ko kung pinangalanan niya, pero alam naman ng lahat kung sino yung tinutukoy, yung po si Jazz. Yung pong mistisang maganda na laging kasama ni Pangulong Duterte. Sabi ko nga ako sa inyo, wala ako itatago dito ha. Ikikwento ko sa inyo. Kaya hindi ako nagsasalita tungkol diyan dahil ako mismo ilang beses akong nakapunta sa Malacanang nung Pangulo si Pangulong Duterte at nakikita ko kung sino po ang nakapaligid sa kanya at kung anong treatment nila kay Pangulong Duterte at kung anong treatment ni Pangulong Duterte sa kanila. And they were all professionals. Habang nandun sila, wala naman ako nakikitang naglalampunchingan. Wala ako nakikitang, of course, professional kasi si Pangulong Duterte. Ang private ay private. Kung ano man ang gawin nila sa pribado, wala labas akong na tayo pakialam. ron. Oo. Pribado yun eh. Labas na yun, labas na. Ang importante sa akin, nakikita ko na maayos naman ang approach nila. At yung lahat ng mga babaeng nakapaligid kay Pangulong Duterte, hindi lang po si Jazz. Lahat po sila ay profesional. Lahat po sila ay respeto ang ibinibigay kay Pangulong Duterte. Kumbaga dito nasaksihan ni Sir Banat Bay lahat ng mga nakapaligid kay PRRD noong mga panahong presidente pa siya. Siyempre, talagang papaligiran talaga si PRRD ng kahit sino kasi sikat yan eh. Kilala sa ibang bansa nga talaga. Mantakin mo, siya lang yung presidente na talagang nababalita sa ibang bansa. 'Di ba? Lalo pa kaya dito sa atin. Kumbaga nakita ni Sir Banat Bay na professional naman daw lahat ng mga taong nakaikot. Ultimo yung mga kababaihang nakaikot kay PRRD. Ayan, syempre pag ikaw nakakapunta talaga, is ikaw talaga sa dalawang mata mo is masasaksihan mo yun. 'Di ba? Kumbaga may punto si Sir Banat Bay sa isang banda na syempre kung ano man ang ginagawa ni PRRD sa private life niya, kumbaga labas na. Wala na tayo ron. 'Di ba? Lahat naman tayong mga tao, basta may private life tayo, hindi na kailangan i-broadcast 'yan. Kung ano man ang gawin niya, bahala na siya sa buhay niya kung anong gusto niyang gawin. Kumbaga private niya na 'yon.
Alam nyo, sabi ko nga sa inyo, nakakausap ko po sila noon. Madalas ko po silang nakakausap noon. Wala po akong nakikitang, sandali, medyo bumabastos na itong isa. Walang ganon. Ngayon, kung magbastusan sila sa private life nila, abay, Wala problema na nila yun. Oo, syempre, kung ano man ang mangyayari sa private life, is labas na. Ang masama kasi, yung binobroadcast. Ayun ang matindi talaga eh. Yun ang hindi maganda. No, lalong-lalo na kung ikaw may posisyon ka sa gobyerno tapos in public, 'di ba? Hindi maganda. Kaso nga lang syempre kapag wala naman kumbaga off-cam. Kung ano man ang gawin niyo sa off-cam is wala na, labas na tayo ron. 'Di ba? Basta wag lang makikita ng taong bayan kung ano man 'yun. 'Di ba? Huwag ko nang pakialaman. Kung gusto nila magbastusan sa isa't isa. Di ba? Ganyan naman tayo pagka ano eh. O, iba to, hiwalay to. Hiwalay to. Ganyan tayo sa mga jowa natin, asawa natin, o kaya mga asawa natin. Sige na, bastusin mo na ako. Basta private, wala na tayong pakialam. Yun ang sinasabi natin ngayon. Ngayon lang lahat ng sinasabi ni Maharlika na akusasyon dito kay Jazz. Alam nyo, ang inuungkat ni Maharlika dito ay yung matagal nang ibinaon Okay. o i-move on ng pamilya. Ano po yun? Yun po ay ang naghiwalay ang tunay na asawa ni Pangulong Duterte na si Ma'am Elizabeth na nanay ni BP Sara Duterte, nanay ni Baste at nanay ni Pulong. Alam natin na anal po yun. Anal po yun. Ibig sabihin po ng anal, wala na. Wala na pong bisa yung kanilang kasal. Hiwalay na. Sa madaling salita, si Pangulong Wala na. Duterte Pinata ay na. single. Single. Oh. O sa English, single. Kumbaga kung ikaw single, kahit ano na yon. Kumbaga kahit ano na gagawin ni PRRD doon. Basta in private life, no? So, ibig sabihin, kung ano man ang gawin niya, problema niya na po Oh, yun. tsaka syempre, alam naman natin lalaki yan si PRRD. No? 'Di ba? Kung atama naman si Sir Banat Bay kahit pa paan in private life, kumbaga si PRRD, wala na tayo, labas na tayo diyan. Basta sa akin, ang punto ko rito, no, kung meron mga ganyan klaseng issues, ang sa akin kasi hindi naman tayo pinabayaan ni PRRD nung nanungkulan siya. 'Di ba? Bilang presidente. Kumbaga ginampanan niya pa rin yung trabaho niya. No? Ang daming nga natuwa, kaya nga hanggang ngayon sinusuportahan si PRRD kasi maraming nakontento doon sa ginagawa niya. Yun ang importante doon. Hindi siya nakalimot sa mga tao. Ang masama kasi syempre, kung ikaw nasa posisyon ka, tapos pinababayaan mo yung taong bayan, yung posisyon mo, yun ang hindi maganda. Kaso, syempre, in private life, kung meron mang ginagawa si PRRD ganon, is, ang importante, hindi niya napapabayaan ang taong bayan. Diba? Yun yun. Ayun ang paniniwala ko naman. Kumbaga sa private life ni PRRD, kung ano man ang gawin ni PRRD, or babae, o mambabae siya, sorry for that word, no? Wala na tayong pakialam doon. No? Wala na tayong pakialam. Labas na tayo ron. Naintindihan natin yan. Basta ang importante, yung panunungkulan ni PRRD, no, is ginawa niya. No, nagampanan niya. Yun ang importante sa lahat. Wala na tayong problema doon. Oo. Kung gusto niyang umibig ng 5, 10, 100, Wala na tayong problema. babae o lalaki, problema niya na po yun. Nagets ko na yung sinasabi. Ang importante sa atin, gawin niya trabaho niya. And yun po ang ginawa ni Pangulong Duterte. Yun ang importante, hindi nakalimutan ni PRRD ang taong bayan. Yun yun. Okay? Yung mga akusasyon ni Maharlika na ganito, pera, ganyan, pera, ganito, niloloko, bla 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 bla. Ako, hindi ko alam yun. Hindi ko alam lahat ng details niya kasi hindi ko po siya pinanunood. Lahat po sila hindi ko pinanunood. Pati si Joey, pati kung sino man yung... Hindi ko na alam kung sinong kaaway nila. Basta sila, wala akong pakialam. Lahat sila hindi ko po pinanunood. Hindi ako nanonood din ako kay Ma'am Maharlika kasi natutuwa ako sa mga comments nila, di ba? Marami sila.
marami sila talagang nire-reveal. Di ba? Marami mga palaisipan. Nakakatuwa din. Pero syempre, sa ganitong punto, syempre, hindi naman natin inaasahan na darating sa ganito. At syempre, magkasalita na, wag na silang makialam sa kung ano man ang private life. May punto rin naman. Kumbaga sana, siguro maintindihan din naman nila Ma'am Maharlika ito. No? Itong nangyayari na to. Kasi nga, I want to stay focused. Kaya lang, eto na ang problema. Nagsalita na po yung dalawa Yun lang. na anak ni Pangulong Duterte. Pag nagsalita Unahin na po natin si Baste. Ayan po. Ang sinabi niya dyan, ay, yan. Sorry. Yan. Ay, sorry. Ay, ayan si Jazz. Ayan. Ayan, yung isa pa. I think si Gerly to eh. At si Ma'am Hanilet. At si Elizabeth, di ba? Wait lang. Ayan. Ito po yung sinabi ni Baste. Sem, but different. Alam mo, napa-research ako sa Latin. Sem-sem. Sabi ko, Latin kaya ito? Baka mamaya may malalim na kahulugan ito. Nung tinanong ko si ChatGPT, wala. Sabi niya, parang reaction lang ay siguro. playful broken English lang. O colloquial expression. Sensya na, hindi kasi ako maalam sa mga ganyan. Ang ibig sabihin niyan, same, but different. Okay? Sa madaling salita, sinasabi po ni Baste, ayan, nalinaw-linaw dyan, ha? All of these fine ladies touch the life and heart of my father. Ibig sabihin, no one is above or below the other, including my mother. Ang sarap pakinggan yan. Alam niyo yung bakit? Hindi attack mode si Baste. Ikaw, isang anak, naiintindihan mo yan. Anak ka, pero naiintindihan mo yan. Pero yung walang kinalaman sa inyo, hindi nyo ka-relationship, hindi nyo ka mag-anak, ang daming sinasabi. Nagigets nyo? Hindi ko maintindihan, mas nakikialam pa, mas may alam pa yung alpuchera. Iba yung alpuchera. Yung Ano ba yun? sa madaling salita, yung chimimay. Isang beses lang na, alam mo yung tumambay lang doon, ang dami nang sinasabi. Kung yung mismo ngang anak sinasabi niya at naiintindihan niya na lahat ng babaeng dumaan sa buhay ng tatay ko, lahat sila'y pantay-pantay. Kita naman, di ba? Alam naman natin si PRRD is heartthrob eh. Talagang chick boy, no? Yun, hindi naman nawawala talaga yung mga ganong klaseng issues kahit naman kanino eh. Di ba? Ay, sa mga artista, dami yung mga ganyan. Kumbaga na, ano na yan eh. Kumbaga parang natural na issue na yung ganyan. Kasama na dyan ang nanay ko. Basta lahat Grabe, pantay-pantay. sabi ko, Oo. ito yung taong Pantay-pantay. iba talaga. Pwede naman yung sabihin na, pero syempre iba yung nanay ko. Siya talaga yung pinakasalan. Pwedeng ganun eh. Di ba? Pero at the same time, ayaw niyang ma-offend Pinantay-pantay si niya Ma'am na lang Hanilet at yung iba pa niyang girlfriend. Pinantay-pantay. Si PRRD kasi. Nagigits niyo ba? Si PRRD kasi pilyo eh. Ito pa lang, kaob na lahat na sinasabi ni Maharlika na kung ano-ano tungkol doon sa girlfriend. Ano pa sabi niya dito It is what it is. Lahat sila may kontribusyon sa tatay ko. Lahat sila merong equal. Equal! Alam mo ba ibig sabihin ng equal, neneng? Hoy, alam mo ibig sabihin ng equal? Lahat sila may ambag. Ikaw lang ang wala. Sa pamilya nila. Panggulo ka pa. Lahat sila may ambag kay Pangulong Duterte. Alinaw na. Kaya kung magagalit kayo sa mga girlfriend ni Pangulong Duterte, mag-isip kayo.
Nilason na isip ninyo. Kumbaga parang nilinaw na dito ni Baste, no? Yung lahat ng mga issues na yan. Ano to? Mas matalino pa yun? Mas may alam pa yun kaysa kay Baste? Tangan nyo. Nagigits nyo ba? Kasi ang dating, parang mas pinaniniwalaan nyo pa yun na may alam sa pamilya. Mula nung lumabas siya, anak siya. So walang ibang may karapatan na magsabi kung ang isang girlfriend ni Pangulong Duterte ay masama o hindi. Nagigits nyo ba? Bobo na lang ang hindi makaintindi. Kasi kaya nga sinasabi ko sa inyo, wala akong pakialam, wala akong pinaniniwalaan sa kanila kung hindi yung pamilya ni Pangulong Duterte. Bakit? Sila yung pamilya, silang nakakaalam kung sino ang tama sa tatay nila. Wala nang iba. Ayun, at ating natunghayan ng video na nagmula kay Banat ng Bayan. At syempre natunghayan natin ang boses na yon na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay Banat Bay. Ayan ha, talagang hay nako. Ano ba naman kasing mga chismaks yan? Ay, sana mag-ayos-ayos na sila, no? Ayaw natin nag-aaway ang ang mga magkakakampi, 'di ba? Syempre nalulungkot tayo sa ganyan. Pero mahirot din 'yan, okay din 'yan. Kumbaga magiging maayos din sana. Kayo mga katunay, anong masasabi niyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box, no? So once again, I'm BT and I'm out. Peace.